Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karabin natin. Hala, sindikato, Karen di nakapagpigil, bumaliktad na, yari mag-ama. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at ito na nga. Simulan na po natin to. At ito nga mga kababayan, Karen Davila mga karibin natin hindi nakapagpigil sa gobyernong ito. Tinawag na sindikato ang gobyerno ni President Bongbong Marcos Jr. Ito, bigyan po natin ng reaksyon at komento ang video ito. Ito na po. Nag-iimbestiga tayo but it seems it's a whole government, sindikato, ang buong gobyerno, asyensya, pati ang legislature. Pwedeng buong gobyerno makulong na. In ASEAN countries, there's an acceptance of 5 to 10% leakage. In our country, it's gone to 30% and even more. Nag-iimbestiga tayo but it seems it's a whole Ayan mga kabayan, ulitin po natin, no? Ang gandang pakinggan nito government, sindikato, ang buong gobyerno, asyensya, pati ang legislature. Pwedeng buong gobyerno makulong na. Ayan pwedeng buong gobyerno makulong na. Kaya isa buong gobyerno, sindikato. Ayon po yan kay Karen Davila mga kababayan, sindikato na ang buong gobyerno. Ano sa palagay nyo, tama po ba itong kanyang sinasabi? Kasi parang ganun talaga ang lumalabas mga kababayan. Kasi masasabi mo namang sindikato kasi nagtatakipan no? Mula sa pinakataas hanggang sa pinakababa mga kababayan, nagtatakipan po sila ng kanilang mga kalokohan. Kaya hindi mo talaga maiwasang masabi na ang gobyerno natin ay sindikato. Well anyway, ano po ngayon masasabi dyan mga kababayan, i-comment nyo na lang at eto naman mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. Blameless o hindi siya pwedeng hindi siya bang Tagalog ng blame? Sisi, no? Hindi po siya masisi. Hindi siya pwedeng sisihin sa mga nangyayari ngayon sa flood control at sa ating gobyerno. Ayon po yan kay Auntie Claire mga kababayan. Ito, pakinggan po natin. Clarify ko lang, saan po galing yung 36 billion na ililipat from DPWH to DSWD? Ito from the current budget. Sa 2026, yung supposed to be na Umakin matitipid, di ba po? Yung matitipid na hindi na isasama dahil nakita na hindi dapat makasama sa DPWH flood control projects, doon na lang po kukunin para po mas maibigay sa nararapat at nangangailangan. Okay. Yusek, ang dami na hong mga lumulutang na pangalan. Yung, may mga na-implicate, even the executive secretary. Ang dami hong na babanggit na pangalan, but not the president. While it is true that the president is the one who brought this up, does the palace maintain that the president is blameless in all of this? Opo, dahil hindi po maglalakas ang loob ang Pangulo na siya pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na meron siyang maling ginawa. Maliban lamang, sinasabi nga natin kung merong gagawa ng kwento para sirain ang pangalan ng Pangulo. But how do Anong gagawa ng kwento para siraan ng Pangulo? Isirang-sira na nga po ang pangalan ng Pangulo. si Claire Castro talaga mga kababayan, no? Sino naman ang gusto mong, di ba, manira kay Marcos? Sirang-sira na nga ang pangalan nila. Ikaw na lang ang nag-aayos na hindi pa maayos, di ba? Nako talaga, you respond to statements that if only by virtue of command responsibility, pinirmahan niya ho yung 2025 budget, siya rin po ang nag-appoint dito sa mga taong ito na na-implicate. Should he Correct. take responsibility for all of this? Unang-una po, pinirmahan niya po yan, may mga navito, inaral po yan economic team, at nandoon po ang kanyang paniniwala sa sinasaad at sinasabi ng kanyang mga cabinet secretaries. So with that, na ipakita yung supposed to be projects, at yan po ay kanyang pinirmahan.
sa paniniwalang iyan po ay gagawin. Pero 2024, nagsabi po siya na mayroong mga natapos na flood control projects at naniwala po siya doon dahil ito po ay galing mismo sa kanyang cabinet secretary. And after that, nung nakita niya na mukhang hindi nagkakatotoo at tugma ang nire-report sa kanya, nagpapaimbestiga na siya. Kaya doon, masasabi natin na ang Pangulo lamang, ang kauna-unang Pangulo na nagpapaimbestiga mismo ng mga maanumalyang flood control projects sa ilalim ng kanyang administrasyon. So kung ang Pangulo lamang ang nagpapaimbestiga sa ilalim ng kanyang administrasyon, ang Pangulo lang din mga kabayan ang nag-appoint ng maraming pinakakurap. Kasi ganun po ang gusto mong ipalabasin no? Hindi si PBBM ang kurap, yung mga cabinet members niya lang, yung mga in-appoint niya lang. Ngayon, ganun din po ang sasabihin ko. Si President Bongbong Marcos lang ang pinakamaraming kurap na in-appoint. Sa buong history ng kasaysayan ng Pilipinas, ng presidente ng Pilipinas. Di ba? Sabi nga natin, ang mga cabinet members is alter ego, ng presidente. So ibig bang sabihin nito, dahil yung mga inappoint niya ay mga korap, siya din ba ay korap, Castro? Aminin man natin sa hindi, yun po ang lumalabas. Once you appointed a corrupt official, di ba? Ang pagtingin ng tao sa'yo, whether or not you are a corrupt, you're still a corrupt, mga kabayan. Ay nako, hirap mong intindihin, Claire. Anyway, speaking of cabinet members, eto, sabi po dito ni Sir Rob Rances sa kanya pong post, mga kababayan. Eto, record-breaking ang dami ng cabinet secretaries at USECs na nag-resign dahil sa mga isyong inuugnay sa korupsyon. Alam na, di ba? Yan ba ang gusto mong sabihin, Claire Castro? Hindi nga si PBBM, pero yung mga sekretary niya naman, yung mga undersecretary niya naman, yung mga korap, mga kaubayan. Ganun din yun, parang sinabi mo ng korap na rin ang presidente. Yun naman talaga ang nakikita ng taong bayan, di ba? Ngayon ako. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan, bumaligtad na. Yari BBM at Sandro dito, nilaglag na. Eto, pakinggan natin to, mga kaubayan, at bigyan po natin ng reaksyon. Ito muna pag-usapan natin kasi ngayon isang issue ngayon yung pag-attend daw ni pangalan nito tong si Sandro. Yung 'di ba alam naman natin inakusahan na si Sandro ni Zaldico ng maraming insertion. Tapos agad sabi niya, punta ako diyan sa ICI, paimbestiga ako." Akala mo naman naniwala yung mga tao. Hindi kasi akala niya maloloko niya yung mga tao. Kasi sinabi niya, para baga sinasabi niya, malinis ako, magpapaimbestiga ako sa ICI. Nako, katarantaduhan yan. Katarantaduhan yan. Alam mo naman ang nagbuo ng ICI, tatay mo. Ang nagpopondo ng ICI, tatay mo rin. Executive branch yan Di ba? Kanino nagre-report yan? Sa tatay mo rin. Tapos sasabihin mo, imbestigahan ka. Anak ng tutsang kalabaw, pinagloloko mo ko. Kung talaga seryoso ka, magpaimbestiga ka sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Tapos tanggalin. Dapat tumabi muna si pangalan nito, si Lacson, tumabi muna siya. Tabi, Lacson, si Marcoleta na lang muna. Tapos paimbestiga ka dyan sa Blue Ribbon Committee. Kung talagang wala kang tinatago, kaya lang, yung ang pagpunta mo sa ICI, di ba? Humingi ka ng executive session, ibig sabihin, may tinatago ka. Ngayon, yung optics nila, sasabihin nila, ako nagpunta dyan, nagpaimbestiga. Pero si Pulong hindi. Yun ang kanilang Pero mali yan. Mali yung ganyang klaseng pag-iisip. Bakit? Ipapaliwanag ko sa inyo. Pero tignan muna natin yung sagot ni Pulong Duterte kung bakit ayaw niyang pumunta sa ICI. Kasi ngayon, para bagang, pinapaapoy ng mga kakampuit at ng mga NPA na mga makakaliwa. Pinapaapoy nila yan. Bakit ayaw niya sa ICI? Mga gunggong pala kayo Tanga lang ang magpaimbestiga dyan. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, kayo, nakalimutan ko ng pangalan nito. Hindi, Pinky Amador. Hindi, si Pinky Ontiveros. Hindi, nakalimutan ko ng pangalan nito. Basta sabi niya, habang nagpagisa si Sandro Marcos, paano mo nalaman ginisa si Sandro Marcos? Pagkain ba yan? Hindi, paano mo nalaman na ginisa siya? Executive session, nandun ka sa loob.
Wala ka naman doon sa loob eh. Paano mo sinabing nagisa ka siya? Ha? Hindi, di ba? Yung palang packaging na ginisa. Ayun Kung saan isa si Congressman Sandro Marcos Kung saan na nagpag-isa. naman si Davao City Representative Pulong Paano mo Duterte. nasabing ginisa siya? Kahit daw na siya ang imbestigahan, ang first family Baka siya pa nga namili ng tanong eh. Ito lang itatanong nyo sa akin ha. Kung ayaw nyo matsugi dito sa ICI, ito lang itatanong nyo sa akin. Si Erpat ang ano dito, ang boss nyo. Paano mo nasabing ginisa? Wala ka pala eh. raw ang dapat silipin ng ICI. Labas daw si Pulong sa flood control scandal kaya wala na raw dapat habulin pa sa kanya. Yan ang agenda report ni Joash Malimbal. No jurisdiction, only agenda. Yan ang giit ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte matapos niyang tanggihan ang imbitasyon ng ICI na humarap siya sa investigasyon tungkol sa umano'y irregularidad sa mga flood control project sa kanyang district. Alam mo, may punto naman kasi talagang wala naman jurisdiction tong ICI. Di ba? Moro-moro to eh. Etong ICI, pautot lang ito. Yung totoo, katarantaduhan ito. Isa tong kalokohan. Wala naman silang kapangyarihan over other branch of the government. Alam mo, ito, simpleng-simple ito eh. Ito ay Law 101. O sabihin na natin, Philippine 101. Philippine ano ibig sabihin? May 3 tayong branches. Co-equal branch. Kanya-kanya yan. Hindi pa pwedeng punahin ng presidente o pakialaman ng presidente yung executive branch na ang pinuno ay presidente, yung legislative. Hindi pa pwede yun. At ang legislative, hindi pa pwedeng pakialaman ng judiciary. Ganun yun, may kanya-kanya sila. May makanya-kanya mandato unless, katulad nga po ng ombudsman na pwedeng mag-imbestiga at sandigang bayan, pwedeng mag-sanction, magsuspende o magpakulong. Dati kasi dahil yun ang kanilang mandato. Nakalimutan ko na eksaktong word na ginagamit nila dyan eh. Ito'y sariling branch na pwedeng magpakulong. Parang COMELEC yan. Yung COMELEC, may sarili yan, hindi pwedeng pakialaman yan. So, yung ombudsman at saka yung sandigan bayan, hindi pwedeng pakialaman. Although, the president appoints. Pero still, pagka-appoint na yan, hindi na pwedeng tanggalin yan nung susunod mong presidente hanggang may fixed term na po sila. Yun po ang sistema. So, ibig sabihin, itong ICI na kinreate ng presidente, walang power to over the congressman or the congressmen or the senators or the Supreme Court or the courts. Wala ho silang power. Kaya nga katarantaduhan lang po itong ICI na ito eh. Ito. Aniya, dahil binuo ang komisyon ng ehekutibo, wala itong kapangyarihang ipatawag o pilitin ng isang miyembro ng Kamara alinsunod sa Constitutional Doctrine of Separation of Powers. Dagdag ni Duterte, Yon, Constitutional Doctrine of Powers. Shit. Tama. Yun. may ganap ng akses ang ehekutibo sa lahat ng kinakailangang dokumento at impormasyon sa pamamagitan ng mga ahensyang tulad ng DPWH, DBM, DOJ, DENO. Ako sobrang agree ako sa ginawa ni Pulong eh. Moro-moro to. At sa dami-dami naman ng iimbestigahan. Mamaya meron ko papakita sa inyo. Dapat yun ang imbestigahan. Kasi yun, may ghost project talaga. Ito, wala. Ang linis, ang ayos, ang ganda. Pinakamaganda na nga ang Davao eh. Hindi ko nga magets bakit pinakamaganda ng Davao eh. Oh, Davao City ng pinakamaganda ngayon. Hindi ko maintindihan bakit gayon eh. DICT at DTI. Kaya't hindi na aniya kailangan ng Malacanang na dumulog sa Kongreso para sa mga proyektong nasa ilalim ng pangangasiwa ng Binigyang diin din ng kongresista na hindi siya naging bahagi ng House Appropriations Committee mula 2019 hanggang 2022. Ang panahong iniuugnay sa mga umano'y anomalya kaya't wala siyang kakayahang sagutin ng mga tanong ng ICI. Nagigets nyo? Wala, hindi siya kasama dun eh. Bakit siya kailangan imbestigahan? Katarantaduhan talaga eh. Sa halip niya ay dapat ang First Family at dating Speaker Martin Romualdez ang imbestigahan ng ICI matapos silang idawit ni resigned Congressman Zaldico. Patawag nyo nga si Lisa Marcos dyan. Patawag nyo. Kaya nyo ipatawag si Diskaya, di ba? Eh sabi ni Zaldico, merong kinaugnayan yung si First Lady, ba't di nyo ipatawag? Sa umano'y multi-billion peso budget insertions. Para kay Congressman Pulong, shocking and impossible to ignore ang mga alegasyon ni Ko. Binansagan din ng mamabatas bilang propaganda tool ang ICI at isang political weapon laban sa kanya at sa kapatid niyang si VP Sara. Wala pang tugon mula sa ICI sa mga pahayag ni Duterte. Alam mo, sa sobrang kalokohan nitong ICI, di ba? Nag-resign nga yung isa. Pangalawa na nag-resign. Una si Magalong. Pangalawa yung commissioner na si Singson, di ba? At meron pa daw pangatlong magre-resign. Oh, meron pa daw. Dahil
unti-unti na nilang nare-realize na etong ICI ay, alam mo yun, katarantaduhan. Isang malaking, ano lang ito, para bagang kinreate, para lang masabing merong ginagawa si Marcos sa korupsyon. And as a matter of fact, di ba, nung pagtitignan niyo ratings, kahapon nilabas natin yung ratings, bumagsak si Marcos. Kasi nga, after, tumaas ng bahagya daw yun after ng SONA niya na yung sinabi niya, mahiya naman kayo, tumaas ng bahagya. Kasi, wow! Nung nag-create ng ICI, wow! Pero from the August until this present time, bumagsak si Marcos. Kasi nga, na-realize ng mga tao, hindi lang ng mga nag-resign na tao dyan sa ICI, na-realize sila na itong ICI ay isang malaking katarantaduhan lang. That's the truth. Kaya nga yung mga nandyan sa loob, mahiya na kayo. Bumitaw na kayo dahil isang katarantaduhan yan. Ginagamit lang kayo ni BBM. So yan mga kababayan, tama naman talaga, di ba? Na ginagamit lang ang ICI ng administrasyong ito to cover up, no? Yung mga ginagawa nilang kalokohan. Kaya nga yun ang sinasabi kanina ni Auntie Claire, di ba? Na kung alam niya na siya pala ay kasama, bakit siya magpapaimbestiga? Bakit siya mismo ang nagkusang mag-imbestiga? Palabas nga lang yan drama lang, no? Drama lang po yan. Ha? Para paniwalain ng taong bayan na wala kayong kasalanan. Pero ang totoo, ba? Kayo ang number 1. Ayan. Ba? Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.